May masama pong nangyari mga kaistorya kay Jose Claire Castro habang nandun po siya sa Canada. Kasama po mga kaistorya ng delegasyon ni PBBM. Naawa ako kay Jose Claire Castro. Kagagawan po mga kaistorya ng mga DDS. Hindi ko po kumbaga hindi ko nagustuhan yung nakita ko. Kawawa si Jose Claire Castro, mga kaistorya. At tungkol sa nangyari kay Jose Claire Castro, may post si Senator Robin Padilla tungkol po doon. May reaction siya. And speaking of him, mga kaistorya, di ba't umuugong na nakakasuhan na raw itong si Senator Rubin ng obstruction of justice, aba ay nagko-comment siya, nagsasabog na naman ng kapalpakan itong si Senator Robin Padilla, wala na naman sa hulog ang mga pinagsasasabi. Puntahan naman natin mga kaistorya yung balita kay PBBM, may magandang hindi pa man nakakauwi si PBBM galing Canada, ay mukhang may maganda ng pasalubong sa Pilipinas. Yan pong pag-uusapan natin ngayon mga kaistorya. Paki-share po at paki-like para malaman ng ating mga kababayan. Si Jose Claire Castro po mga kaistorya ay sinugod, kinuyog po ng mga bastos na DDS sa kalsada po doon sa Canada. Naku wag naman sanang ganun Ito yan mga kaistorya. Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin? Imbestigahan ang Castro. Ibalik ang pera. Ibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiyag naman kayo. Mahiyag kayo sa pera ng bayan. Grabe. What you are? Because you're a liar, ma'am. You're a traitor. Yung mama na posing na nato kababa sa inyo. Pero kami, ang tuwagtasang Pilipino. Naka-megaphone pa talaga. Ang purpose siguro, hiyain si Jose Claire Castro sa publiko, dun mismo sa Canada. Naiintindihan natin ang damdamin nila. Kasi ang mga politiko naman talaga, hindi maiiwasan po ang mga elected official at mga appointed officials ng gobyerno. Hindi naman maiiwasan talagang mabatikos, mapuna. Kaya lang, wag naman po sana sa paraang bastusan at doon pa po mga kaistorya sa ibang bansa. Kasi po, alam nyo mga kaistorya, ito kasi ang punto ko dyan Nakakahiya ang asal na ganyan sa mga banyaga. Tayo kasi ang napupulaan po dyan. Tayo ang napipintasan dyan. Yung kabastusan kasi hindi, alam nyo, ako kasi, pagka ma-imagine ko palang nagagawin ko yan sa isang opisyal, parang ako na yung nahihiya. Alam niyo, ako po ay may mga hindi rin nagugustuhang mga politiko at mga elected official, pero hindi ko kailanman nagawang bastusin at hindi ko gagawing bastusin sa publiko. Parang hindi tayo nakapag-aral niyan kahit konti. Talo pa tayo ng mga taga-bundok dahil yung mga taga-bundok po ay marunong rumispeto sa kapwa. Hindi dapat ganyan mga kaistorya kasi nakakahiya. Nadadamay tuloy yung mga Pilipinong matitino ang pag-uugali pagka tayo na pinag-uusapan ng mga banyaga. Naiintindihan natin kasi gano'n naman talaga ang mga elected and appointed officials. Talagang prone yan sa batikos. Hindi maiiwasan yan. Pag nasa politika ka, ay hindi ka dapat maselan. O tingnan niyo, nakangiti nga si Jose Claire Castro. Pero alam niyo, ang impact niyan, ay sa image po ng sambayan ng Pilipino yan. Naka-megaphone pa, naintindihan natin mag-rally sila, walang problema yan. Diyan sa Canada, walang problema yan. Karapatan yan ng mga Pilipino kaya lang, wag naman sana sa hantarang bastusan. Kasi hindi maganda ang bad optic po yan sa lahi natin Ito pa. Kaluoy ang mga Pilipino. Shame on you, Claire and I, Claire. Ninyo ang
Mm. Please bring the money to the Filipino people. We have a big flood control project come right now. Mga DDS ba yan? Itong masasabi natin sa mga DDS. Ano? Sana, naisip din nila na sa panahon ng Duterte administration, hindi na solusyonan yan eh. Wala yan. Walang nangyari sa Duterte administration. Natapos ba nila? Hindi. Wala ngang napapanagot nun eh. Magkano yun? Nasa mahigit 300 billion pesos inimbestigahan sa House of Representatives. May nakasuhan ba na politiko o government officials? May nakulong ba? May naibalik bang mga perang ninakaw? Wala. Di ba? Wala. Kapal ng mukha. Sinaway na sila ng pulis ng Canada. Di ba? Nakakahiya kasi. Yung kagaspangan ng ugali, wag naman sana nating ipangalandakan sa ibang bansa kasi ang nakakahiya dyan tayo, lahi natin eh. Mag-rally sana kayo, yung sa ano lang, yung sa tama lang. Sa bagay, yung trademark naman, kumbaga, ng mga DDS yung kagaspangan at kabastusan eh. May pagmamanahan naman kung sakali, di ba? Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. No, we are not violent. Diba? Sinungaling! 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 Pangit! She's enabling Diba? the massive corruption in the Philippines. She pocketed billions of pesos. Yes! Yeah. She o he? Sino tinutukoy nila? Si Jose Claire Castro o si PBBM? Maletagang! Your one is the maletagang! Ito ang panawagan natin sa administrasyon naman. Sana po, solusyonan nila talaga yung problema. Diyan sa flood control corruption na yan. Yung totohanan. Yung talagang mga guilty, yung mga sangko talaga, papanagutin po natin. Hindi maiwasan, may mga nadidismay. Sana pakinggan ni PBBM. Yun pong panawagan ng mga Pilipino sa magkabilang panig. Dahil ganito matatapos din po ang termino ni PBBM, mga kaistoryan Paano kung hindi kalyado ni PBBM ang manalo? At halongkatin nung susunod na presidente na yun, itong problema na ito ng corruption sa flood control. Paano? Ang mangyayari kasi sa nakikita natin sa sistema ng politika sa Pilipinas, baka balikan sila PBBM. Ganun yan ang sistema ng politika. Mga ka-story, tingnan nyo, Duterte administration, anong nangyari? Diba? Anong nangyari? Kaya sana, magsilbing aral din yung kay PBBM na yung nangyari sa Duterte administration, mga ka-istorya, wag niyang sundan yung yapak. Yung mga problema na nangyari sa Duterte administration, may nakikita din tayong problema ngayon sa PBBM administration, resolvehin niya talaga. Para hindi ibalik sa kanya ng mga kalaban niya sa politika. Pag natapos ganun talaga mga kaistorya. Pag natatapos ang termino ng isang presidente, nawawala sa kanilang kapangyarihan eh. Nawawala din sa kanilang impluwensya sa pamahalaan eh. O tingnan niyo, Duterte administration po, may nagawa pa ba sila? Wala na. O tingnan niyo yung mga kaaway nila sa politika. Binalikan ang mga Duterte administration. So yun ang dapat paghandaan po ni PBBM. Kaya ito malaking issue ito na palagay ko ibabato ito at ibabalik ito kay PBBM itong nangyayaring ito ngayon eh. Kaya dapat ipakita talaga ni PBBM totohanan, papanagutin yung mga totoong sangkot sa korupsyon. Mga kaistor, sana wala namang madamay ng mga inosente. Ngayon, ito tayo kay ito pala ang sinabi ni Jose Claire Castro.
Play po natin. Ano po yung nangyari kanina na sa ngayon nag-viral itong video ninyo dito sa Vancouver? Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako sa UC Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila DDS. ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako ng pangit. Sabi, sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit, Well, maganda naman si Jose Claire Castro. Maganda. Kung sa maganda. Hindi naman pangit. pangit daw ako. Feeling ko sila yung sinungaling. Diba? Diba? May naalala kong vlogger na nagsabi ang papangit na daw nga ng ugali, ang papangit pa daw ng mukha ng mga DDS. Sino ba vlogger na nakalimutan ko yun? Yung pa. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Yeah. Pilipino kayo, hindi naman ganyan na ugali ng mga Pilipino eh. How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami, ni Director Robert Sol. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumaga, sa kanya yung hawak yung camera. So, Natural, matatakot. Kasi kuyog na eh. Kuyog na eh. May tension na eh. At makikita mo, doon sa mga taong yun, na kumukuyog, may galit sa mukha eh. Ikaw, di ka ba matatakot nun? threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung idolo nila, parang sanay sa bayolente. Yung pagiging bayolente. So, Ay, pinatatamaan po kayo. syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so okay, nakausap na namin sila kasi sumusunod sila eh. Diba? So, pero, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin kayo. Well, kung tungkol kayo si Claire Castro, may mga hindi ako nagustuhang pahayag niya, lalo na nitong mga nakarang araw. Pero hindi po yun sapat na dahilan sa akin para bastusin ko naman si Jose Claire Castro. Hindi kasi ganun ang tamang pag-uugali ng isang taong sibilisado at disiplinado. Hindi po ba mga kaistorya? Kung ikaw ay sibilisado at disiplinado, ay hindi ganyan kagaspang ang ugali mo, di ba? Hindi ka mambabastos ng kapwa mo ng ganoon kadali. Di po ba, mga kaistorya? Okay. Dito na tayo mga kaistorya kay Senator Robin Padilla. Ito yung nangyari ito sa Canada, reaksyon naman niya ito. Ang Pilipino na nasa ibang bansa ang pinakamaayos na rallyista na nakasama ko sa ibang bansa. Maayos ba yun? Ayan ka na naman. Naging bahagi na ako sa Netherlands. Tinagalog talaga niya, no? Hindi sila nanggugulo, hindi naninira, hindi nababato ng bote, ng mineral water o kamatis. Isinasagawa, kasi gawin ninyong mambato doon pag hindi kayo ikinulong doon. Diba? Isinasagawa lang nilang karapatan nila magsalita at ipahayag ang kanilang naramdaman sa pamamagitan ng mga placard, malakas na boses at bandila. Kung mayroong nagawa na kalapastanganan ang mga rallyistang Pilipino sa Canada, hindi yan makalulusot sa mga pulis. Matibay ang Canada sa karapatang pantao. Kaya nga sinaway na ng pulis, di ba? Naka-megaphone pa, nag-iingay na. Simula na yun Kung hindi yung sinaway ng pulis, manggugulo na Ayun ang nakita ko Yun ang obserbasyon ko just my 2 cents. Ano ho? Mabuti sinaway ng pulis. Nung sinaway ng pulis, di ba? Lumaylo, di ba? Tumahimik. Ako man ay hindi naging kampante sa pagsalubong ng protesta sa Pangulo ng Pilipinas. Sa katotohanan ay nalungkot din ako para sa Pangulo, maging sino man siya. Maging sino ka man. Diba? Mahal kita.
Ha? Di ba? Di ba? Maging sino ka man, Sharon Cuneta ba yan? Pero, ano magagawa natin? Silang nasa Canada, mas alam nila kung ano ang pwede nilang gawin at hindi. Walang kinalaman ang pagiging bastos o hukayin ang pagka-Pilipino sa naganap. May kinalaman yan, kaya nga direktang Pilipino ang sangkot na dyan. Pilipino yung gumawa eh. Lahing Pilipino ang apektado dyan. Yan naman tayo ng yung mga reasoning talaga ni Senator Robin Padilla. Ewan, basta ano ko talaga, sablay eh. Mas mainam kung ang pag-isipan at pag-usapan ay kung paano maghilom ang mga sugat ng bawat Pilipino, maging nasa Pilipinas o nasa Canada o kung saan man. Tula po ba yan? Pow. Isa lang naman ang nais ng lahat ng mga Pilipino. Ano man ang kulay ng politika, mailahad ang bawat nilang saloobin. Hindi ito kabastusan nga. Ano na tayo eh. Hindi daw kabastusan. Ito ay karapatan ng bawat Pilipino. Oo, pwede mong gamitin ang karapatan mo sa paraang hindi bastos. May tamang asal po para gamitin mo ang karapatan mo. Diba? Ito ay karapatan ng bawat Pilipino, pinagtatanggol niya, no? Na nagmamahal sa kanyang bayan. Ang pakikipagdialogo sana ang naging sandigan ng ating opisyal sa administrasyon, hindi ang umiwas at tumakbo sa dayuhang autoridad at doon humingi ng saklolo upang isuplong ang bintang. Tungkol na ito kay kay former President Rodrigo Duterte. Hindi po yung kagagawa ni PBBM. Ay, sisihin nyo, Senator Trillanes. Mga magdalo, isa yun sa nagdemanda sa ICC. 2016 yata yun o 2017. Di ba? Huwag niyong isisi sa kasalukuyang administrasyon. At noon pa yan, mula pa noon at hanggang ngayon, ang mga Pilipino sa abroad ay mulat sa katotohanan at sa tunay na demokrasya. Panahon ng mga ilustrado sila. Ilan pa sa kanila ay namatay sa sakit at gutom. Ito ang tradisyon na ipinagpatuloy ng mga Pilipino sa abroad. Ewan ko ba, lumalayo na eh. Kung gaano na tayo kahuli, akala mo naman talaga. Ewan. Kaya huwag tayong balat sibuyas sa gobyerno. Tandaan natin yan, ay sinabi na ni Senator Robin ha. Dapat hindi rin po kayo balat sibuyas ha. Nasa gobyerno din kayo eh. Pinili natin ang trabaho ito, kaya tanggapin natin lahat ang pang-aalipos daw. Di tanggapin po ninyo pag nababatikos po kayo ha. Ngayon ito. Wag daw pong maselan, wag daw pong balat sibuyas. Ito na. Kakasuhan na raw ako. Pinatakas ko raw si Bato. Ito to naman po ah. Nakita naman sa CCTV, isinakay nyo nga sa sasakyan nyo. Nakita nyo ba yung CCTV? Hindi kami tumatakas. Naglalakad kami. Ay, wow! Wow! Yung mga tumatakbo pala, lahat ba ng tumatakbo, tumatakas? Diba? May tumatakas nga pong gumagapang eh. Diba? Yan na naman tayo. Yan na naman tayo eh. Naglakad lang kami ni Bato at sumakay sa sasakyan sa harap ng mahigit 1,000 pulis. Naku, ingat po kayo. Sa sinabi ninyong ito, Senator Robin Padilla, may idadamay po kayo dyan. Naku, yan na nga tayo eh. Wala namang pumigil sa amin. Hindi raw sila pinigilan ng mga pulis. At sandamakmak daw po yung mga pulis na dinaanan nila 1,000 pulis. Ay, naku po. Secretary John Vic Remulla ng DILG. Ano po ang masasabi ninyo dito? Madadawit po kayo rito. Yan na nga tayo eh. Yan na nga tayo. Kumbaga parang hinayaan ng mga pulis na makatakas si Senator Bato. Habang kasamang naglalakad ni Senator Robin Padilla. Kasi naglakad daw po sila. Hindi daw po sila tumakas kasi di naman daw po sila tumatakbo nun eh. Naglalakad lang daw po sila. Teka lang. Ibig bang sabihin yung mga taong tumatakbo, tumatakas? Teka uli. May tumatakas nga pong gumagapang ah. Diba? Nako, delikado may madadamay. May idinadamay dito si Senator Robin Padilla. Secretary John Vic Remulla. Manadadamay po ang mga pulis dito para bagang sa sinasabing dito ni Senator Robin Padilla, para bagang hinayaan lang ng mga pulis na makatakas si Senator Bato. Kasi di daw po pinigilan ng mga pulis na nasa 1,000 raw po. Naku, yan na nga tayo eh. Yan na nga tayo eh. Ay, naku, ito pa.
pinakita niya yung CCTV footage. Ano, wag na natin itong i-play kasi napanood na natin yan eh. Ano raw po ang balakid? Una, sulat sa akin ng ombudsman sa reklamo ni Kiko Aquino na ipinaglalaban ng tatay ko ang lula niya o ipinaglaban ng tatay ko ang lula niya, FP Corazon Aquino, saan daw yun? Sa EDSA 1. Sumunod na publisidad ay sa DOJ na naghahanda rin ng kaso at magdadamay pa ng mga kasama ko daw sa pagtakas. Sino ba yung mga kasama niya sa pagtakas? Ni Senator Bato. Sino daw? Balakid ito sapagkat ang panagutin sa isang bagay na walang basihan maliban pa na galing sa isang dayuhang warrant of arrest ang pinagmumulan ng panggigipit ay isang balakid. May warrant of arrest nga po. May warrant of arrest nga po at may ebidensya. Kahit itanggin nyo na po iyan at pangatwiranan nyo pa, ay naku, sa korte nyo po yan sabihin. Kung sasang-ayunan kayo ng korte na hindi nyo pinatakas dahil naglalakad lang kayo, hindi kayo tumatakbo. Sa korte nyo rin sabihin na kumbaga hindi valido yung arrest warrant kasi arrest warrant yun ng ICC, hindi arrest warrant ng local courts. Doon nyo po sabihin sa korte yan. Kasi palagay ko kahit sa social media, hindi ko na kayo kayang sang-ayunan. Sablay po kayo sa paningin ko ha. Una ay sa pinansyal, hindi po mura ang pagkuha ng abogado. Pangalawa, hindi sanay ang aking asawa at mga musmus ko, mga anak ngayon, sa kasuhan. Kayo po ang gumawa niyan sa sarili niyo. Kumbaga, ginusto niyo po yan. Sana po bago niyo ginawa yan, pinag-isipan niyo muna. Pangatlo, matanda na, wala pong kinalaman yun doon. Hindi sanay na hindi ako nakikita at kasama sa bahay. Matagal kang nagtago, namundok ka pa ka, kasama ng mga rebelde. Nakulong ka pa nga ng ilang taon. Pang-apat, Pilipinas ito. Bakit ang isang halal na senador ay kakasuhan dahil sa warrant of arrest ng dayuhan? Obstruction of justice nga po yan. May batas po tayo dyan. Pagka iniimbestigahan na po ng isang international court, ay pwede po silang humingi through Interpol ng tulong at pwede po yung ipatupad dito po sa Pilipinas. At ang batas natin dyan ay pwedeng isurrender, extradite yung taong yun na iniimbestigahan ng International Court na kagaya ng ICC. May abogado po kayo, bakit di nyo tinanong yan? Diba? Panglima, naglakad lang kami at sumakay sa sasakyan sa harap ng mahigit 1,000 pulis. May SWAT, may CIDG, may PSPG at Patrolman Right Police. Wala naman pumigil sa amin. Yan na nga tayo. Secretary John Vic Remulla. Naku po, madadamay po kayo sa sinasabi ni Senator Robin Padilla. Napuna na nga kayo dyan ng publiko na nandun na nga kayo nakatakas pa. At ito pa dinagdagan pa para bagang ginatungan pa ni Senator Robin Padilla ang duda ng taong bayan sa inyo. Secretary John Vic, naku, kausapin niyo po ito. Si Senator Robin Padilla. Ayon mismo sa SILG, walang warrant. Ay naku, yan na nga kayo daw po ang may sabi, walang warrant. Dinamay, kayo na nga yung nadadamay dito. Ano lahat ito? Hindi ba ito balakid? Hindi ba ito balakid para sa karapatan ng isang Pilipino? Nako, Secretary John Vic. Damay na damay po kayo sa sinabi po ni Senator Robin Padilla. Ay baka po kayo talaga mahila rito. Ito pa. Di ba't inimbitahan ni PBBM si Putin dito sa Pilipinas? Tingnan niyo sabi niya. Yung Pangulo natin, iniimbita si Putin sa Pilipinas. May warrant si Putin sa ICC. Pag dumating dito si Vladimir Putin, isusurrender niyo rin? Naku, hindi niyo na kailangan pong itanong yan. Dapat naisip po ninyo na ang gobyerno natin, maging ang presidente ng Pilipinas, ay wala pong otoridad na isurrender ang leader ng ibang bansa sa ICC. Wala po tayong otoridad na ganun. Opo. Ano ba? Ano bang ewan? Dito na nga tayo. Kaya PBBM, good news ito. Pasalubong ito ni PBBM. Nandun pa siya sa Canada pero may maganda ng resulta. NXQ's expansion is another sign that Canadian companies see the Philippines as a place where global businesses can grow. With its $10.3 million program,
NXQ will scale its customer experience and software engineering operations in our country, opening more doors for Filipino talent to take on higher value work on the global digital economy. Ayan. Mga kaistorya. Wow. Good news na kaagad. Ito pa. Good news pa ito, ha? Oo. Ito, sa illustration muna tayo. Mga kaistorya. Nakaka-istorya si Senator Robin Padilla. Ewan ko yun. Yung mga argumento niya wala sa hulog, sablay. Hindi ako makamove on. United Kingdom, nais mapabilang ang Pilipinas sa free trade deal na CPTPP tungkol sa mas malakas na kalakalan. Mahal na mahal ngayon ng mundo ang Pilipinas. Mga kaistorya. Sabi dito, umaasa ang United Kingdom na mapapabilang ang Pilipinas sa 12-member Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, isang free trade deal tungo sa mas malakas na kalakalan. Kaya hindi nakakapagtaka ang Pilipinas ngayon ay upper middle income economy na. Ayon kay UK Deputy Trade Commissioner for Asia Pacific, Rhiannon Harris, strong support ang UK sa aplikasyon ng Pilipinas sa samahan. Wow! We've strongly supported the Philippines application. If the Philippines completes the process and joins the agreement, business in our countries would benefit from lower tariffs, simpler trading rules, and stronger supply chains, ayon sa UK official. Kabilang sa mga bansang sumang-ayon sa pagsisimula ng preparatory talks kaugnay sa paglahok ng Pilipinas ang Australia, Canada, Japan, Mexico, New Zealand, Singapore, Vietnam, Peru, Malaysia, Chile, Brunei at UK. Wow, suportado nilang Pilipinas, no? Bagaman hindi ginagarantiyan ng preparatory talks ang formal na pagsali o negosasyon, tiniyak naman ng UK Embassy in Manila na palalamin pa ang pag-unawa sa standard ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at mga kasaping bansa ng CPTPP. Sakaling mapabilang ang Pilipinas sa kasunduan, maaaring magkaroon ng access ang bansa sa komprehensibong trade network sa mundo kung saan maaaring mapababa ang taripa at padaliin ang trading regulations sa iba't ibang merkado. Wow! Salamat naman kung ganun. Yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like para malaman ng atin pong mga kababayan. Secretary John Vic Rimulya, kausapin niyo po si Senator Robin Padilla. Dawit na dawit po ang pangalan at opisina ninyo. Ang DILG, ang kapulisan, dawit na dawit po sa sinasabi po ni Senator Robin Padilla. Abay, mabigat-bigat po. Obstruction of justice po ang usapin. Baka po madawit kayo dyan. Nako, kausapin po ninyo. Payo lamang naman po. Kung ako'y mapapansin po ninyo. Yan po mga kaistorya. Dyan po sa susunod po ulit natin ang mga content. Maraming salamat sa inyong mga sulit kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.